Ito namang arrest warrant laban ho sa ilang senador na sangkot sa flood control, posibleng ilabas naman sa susunod na linggo. Alam natin ang buong detalye. May balita si Bombo Grant Hilario. Inihayag ng Office of the Ombudsman na maaring mapaghahain na ng panibagong mga kaso kaugnay sa flood control projects anomaly. Ayon mismo kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, ang posibleng makapagsampa na sila ng kasunod na flood control case matapos ang ikalawang inihain sa korte. Positibo pa niyang sinabi na maaaring magkaroon din na ng arrest warrant kontra sa mga mambabatas o senador na sinasabing sangkot din umano. Subalit, giyat ng naturang opisyal na kinakailangan pa rin ikonsidera ang tibay o strength ng kasong kanilang isasampa sa kaukulang korte. Aminado siyang hindi pa sigurado at tiyak ang petsa kung kailan susunod na makapaghahain ng panibagong kaso kaugnay sa flood control skandal. It's possible, but we go with the strength of the cases. These questions of when and what time and as to what date, these are questions that are quite short-sighted. I believe that there really has to be a balance between the question of when and the question of how strong are these cases. Habang nang matanong naman kung may inaasahan kasunod na isasampang kaso sa Sandigan Bayan, ani Ombudsman spokesperson Miko Clavano, posible itong mangyari. Anyay, titignan pa nila ito sapagkat may ilang flood control cases na ang handang maisampa na bilang kaso. We will see. There are some cases that are up for filing that may reach the Sandigan Bayan this week. Kasunod ng pahayag na posibleng paglabas ng arrest warrant, ayon kay Assistant Ombudsman Miko F. Clavano, ang flood control case kung saan kabilang sa respondents ay si Senador Bong Revilla ay nasa advanced stage na ng Department of Justice aniya. Ibig sabihin, maaaring nasa submission for resolution na ang status nito at titiyakin na lamang kung anong susunod na hakbang ang ipatutupad. Well, the Revilla case, as I have heard from the Department of Justice, is at its advanced stage already. So submitted for resolution na po, or if anything, they will probably have one more hearing and then submitted for resolution na po. So Please po to be specific. Anong kaso? I'm not too sure. Sa DOJ po yan. Kung kaya't sa naganap na pagtitipon para sa laban kontra korupsyon, kanyang binigyan din ang kahalagahan sa pagsusulong ng reforma sa sistema ng bansa. Importante anya ito lalo na sa kasalukuyang kinakarap ng Pilipinas na issue sa korupsyon, partikular sa kontrobersyal na flood control projects ng pamahalaan. Siyempre, very fitting siya. Lalo na ngayong panahon na ito na napakaraming balita tungkol sa korupsyon sa ating bansa. Napakaganda na nagsama-sama po lahat ng stakeholders dito, hindi lang ang gobyerno, hindi lang yung mga ahensya na involved sa investigation, pati na rin po yung mga civil society organizations na tutulong sa atin sa mga reforma na kailangan gawin. Dahil sa isang banda, meron po tayong accountability at yun po ay mandatory. Gagawin ho natin yung lahat. Pero sa kabilang panig naman po ay kailangan po din tayo magsulong ng mga reforma para hindi ulit mangyari. Nag-uulat mula Office of the Ombudsman, ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.